Hi, Gilibers! So, welcome back sa ating channel, Negosyong Sari-Sari. Matagal tayong hindi naka-upload dito. Balik tayo ngayon para mabigyan natin ng business ideas sa mga followers natin, mga OFW na gusto na umuwi dito sa Pilipinas at magkaroon ng negosyo, and sa lahat ng mga kababayan natin to start your business. So kaya ako po ay pupunta sa mga daan-daan para makapag-vlog tayo. Negosyong sari-sari. So isa sa nakita natin ito dito sa barangay namin, Barangay Kulis. Negosyong opportunity sa daan. Ito ang kanilang Easy Dog Overload. Hungarian Overload and sari-sari. Tara, tingnan natin. Let's go. Hello po. Kamusta po? Anong pala ni Ma'am? Angel po. Ma'am Angel. Ran po. Ran. Ay, kumusta po? Ako po si Doc Gigi. Okay, Gilibers, ito kasi, nakita ng team natin na pinagkakaguluhan dito sa daan. Ito po ang Hungarian Sausage Overload. Hey, Sir Ran, kumusta po? Sir, ano yung concept natin ay, ano yung inspirasyon dito? O konsepto natin? Mabusog po yung tao at Ayun. sarapan. So, tama di ba? O, concept nila, mabusog ang tao. So, ito po, ang ino-offer natin ay mga... May Hungarian overload po, Hungarian on stick, Hungarian with rice, Hungarian with fries. Meron din po tayong mga siomai, like pork siomai, beef chicken, Japanese siomai, tsaka po yung mga dumplings, fried or steamed po. Meron din po tayong fries, tsaka po takoyaki. Okay. Sir, syempre ang unang tanong ng mga followers natin dito sa ating YouTube channel, magkano puhunan natin? 30. 30K. So ito pala sakto doon sa vlog natin kanina. 30K business, pwede na dito sa kainan. Sir, taga dito ka ba, sir? Bali Tagaurani po ako. Ito nire-rent. Hindi po. Kumbaga pinapapwesto lang po kami ng may ari ng Libreng bahay. pwesto. So, yun, pag, alam mo, isa sa mga pwede nating strategy, pwede tayong may mapakiusapan, no, na magpagamit ng pwesto. Tama, sir? No? Mabait po kasi si nanay. Kaya So, ito, bawas expenses na to, no? Okay, so, sir, ano ba dyan yung ating bestseller? madalas kong pinupuntahan yung takoyaki at Hungarian overload. Sa natin, Gilibers, ang Hungarian Overload. Let's go! Sige, sir. Octopus. Ano po yan, takoyaki? At takoyaki. Ako lang di nakakalam. A flavor. Sige, isama natin. Ma'am Angel, ano oras kayo nag-start? 3 p.m. po hanggang 10:30 p.m. Hanggang 10:30 ng gabi. Ayun. So, pwede, no? Negosyong panghapon lang. Sino yung nakikita mong madalas bumili? Mga estudyante o... Both po yung mga nag-aaral. Ito ba ay, ano, parang idea mo, idea ni sir? Pareho po. Pero sa kanya po. Okay, so sa lahat ng mga followers natin, Negosyong Sari-Sari, ang natagpuan natin ngayon ay Hungarian Overload. Mga business tips natin sa lahat ng gusto magnegosyo. Una-una, pwede dyan sa lugar mo, pwede dyan sa bahay mo, sa bakuran mo, hindi mo kailangan mag-rent. Pangalawa, pwede kang magsimula sa mababang halaga. Ito po ay 30K. Imagine 30K, pwede ka na magkaroon ng negosyo. And pangatlo, pwede tayong makiuso. Catch the trend. Sabi nga ni Tay Lopez, di ba? If you want to start your business, catch the trend. Ano ba yung trend? So, trend ngayon, di ba? Yes, masaganang cheese. And pangapat, pwede tayo mag-offer ng mga combo. So sila sir, meron silang combo meal para sure na mabili lahat ng variety mo and kumita ka rin sa inumin. Sa kanilang ginamit nila gulaman. Okay? Tara, tuloy natin po pagkain. Ay, Sir Ran, paggabi pala maraming tao, no? Mas marami po sa gabi Gabi. kaysa sa tanghali kasi medyo mainit po pag tanghali. Kaya sa hapon po talaga sila pumunta hanggang paggabi. May mga negosyong kumikita sa gabi, no? At ito yun.
Okay, so sir, ito yung mga ino-offer natin, no? Meron din kayong, PC Hungarian overload po. Buy one, take one, 99. then of course, tatikman ko din ang inyong Takoyaki. and Siomai. siomai. And of course, ang kanilang, ang laki naman nito, Rice sir. po. Okay, sir. So, ito yung konseptong nabuo mo. Nasa isip mo na talaga to resign, gano'n. Apo. Nagka-idea ka na. Apo. Oo. May idea na po ako, tsaka nakikita ko lagi sa internet yung Negosyo. mga negosyo. Nung nag-start ka, ano yung biggest challenge mo na muntik mo nang hindi mapagtagumpayan? Siyempre po yung puhunan kasi medyo malaki din yung puhunan. Umabot ka ng 30,000. 30,000. Mahirap ding likumin yun, Apo, no? apo. Anong ginawa mo para ma-raise mo yung 30,000? Unti-unti lang po. Bibili muna ng konti-konting stocks. Tapos yung gamit. Tapos pag kumita ulit, Bili ulit. bili. Ano yung pinakamahal na gamit dito na binili mo? Yung mga kalan po. Kung nag-resign ka tapos nag-ipon ka, gaano mo katagal pinag-ipunan ng 30,000? 4 months. Delivers kasi syempre gusto mo magka-negosyo kaya talagang di ka bumitaw dun sa gusto mo, no? Ano yung mga hindi mo ginawa para makaipon ka ng 30,000? Medyo nagtipid. Tapos Hindi ka muna kumain. kumain naman po. Minsan isang beses po sa isang araw. Charot. Muna, no? Hindi muna lifestyle. Opo. Una muna yung needs bago yung wants. Unahin ang needs at ang goal bago ang lahat. Sir Ran, mukhang madaming buibili dito, no? Ilang araw pa lang to pero pabili na. Mag 2 weeks pa lang 2 po. weeks pa lang. Meron ka na bang nabuong plano na expansion nito? Balak naming lumipat. So, yung expansion mo ay magpwesto ng mas malaki. Opo. Para may dine-in din po sila. Yun naman pala. Naka-standing lang sila, no? Maganda rin kasi komportable sila. Okay. So, sir, isang tanong. Naisip mo ba na umwesto sa food court? Kasi meron tayo dyan eh. Sa malapit yan. Sa Piging. May pwesto rin ako doon. Kaya lang po, iba po yung tinitinda ko. Pag di ko lang siya mapasok kasi may rules. Ang plan talaga rito, mas malaking space. May solo space po. Solo space. Malaga din yon sa negosyante. So, tinan mo din kung yung business mo kailangan ba ng small space lang o tabi-tabi o may solo space. So, ito parang nakita mo may solo space. Thank you and congratulations, Sir Rana. God bless sa business mo. Let's go, let's go.